Masama nga ba ang nag-aaway-away? O halimbawa, doon sa dahig. Masama nga ba? At mas okay nga ba itong grupo ng Makabayan Black kasi hindi nag-aaway, lahat nagkakaisa? Personally, base dito sa nakikita natin, dito sa pinag-usapan natin ngayon, group. Hello, good day everyone, and welcome back dito sa ating channel, Psychology and Social Issues. And magpatuloy po tayo dito sa ating pinag-usapan ng isang video, social psychology related topics na group influence, more specifically on groupthink. Ito, pag-usapan, i-apply natin yung pinag-usapan natin sa huling video, mga ka-psychology, patungkol doon sa groupthink. Okay? Para sa hindi nakapanood ng video, ipopost ko po yung link ng video sa last part ng video na ito. Kung saan pwede nyo na lang i-click para maintindihan po ninyo itong mga pag-uusapan natin. Or pwede nyo rin pong i-search dito sa ating channel para bago nyo po pagpatuloy itong video, mapakinggan nyo yung mga explanation natin sa topic na groupthink. Saan natin i-apply ngayon itong group influence na groupthink, mga ka-psychology? Sa sinasabi ko nga sa huling video, i-apply natin ito ngayon dito sa grupo ng tinatawag na nilang DDS at yung isang grupong Makabayan Black. Bakit ko sila pinili? Kasi ito in terms sa politika, social issues at current issues, ito'y kilalang kilala. Kasi lahat ng mga sumusuporta kay PRRD or sa mga Duterte ay tinatawag nilang DDS. Kahit nga dito sa channel natin tinatawag tayo DDS, kahit yung pinag-usapan natin dito ay psychology at social issues, kung saan ina-apply lang natin. Nangyari po lamang na kadaramihan sa ina-applyan natin ng social psychology topics ay patungkol sa politika kasi nga yan yung mainit na usapan ngayon. Okay? Yet merong mga taong hindi gusto yung mga sinasabi natin, meron ding ibang taong nagustuhan yung mga sinasabi natin. Kaya kung sa tingin nila pabor doon sa mga Duterte yung sinasabi natin, tinatawag tayong DDS. Kung sa tingin nila hindi pabor doon sa kanilang sinong kinakampihan, tinatawag tayong antay. Walang problema, mga ka-psychology. Ang dito lang sa atin ay dinidiscuss lang natin at ina-apply lang natin para maintindihan po nating lahat ito. So ngayon, eto nga, DDS at bakit din Makabayan Black? Kasi Makabayan Black, established na po itong grupo na ito. Okay? So ipakita natin ngayon kung ano yung kaibahan, ano yung kagandahan, at ano yung sa tingin natin hindi. Okay? Para sa hindi nakapanood ng video ng groupthink, ito yung PowerPoint na ginamit ko. In general, yung groupthink po ay masasabi natin hindi magandang sitwasyon ng isang grupo. Okay? Hindi magandang sitwasyon kasi nga pinipigilan yung mga miyembro or ng mga tao na miyembro ng isang grupo na mag-isip at tumayo sa kanilang sariling paninindigan. Okay? Yun nga pinag-usapan na natin. So ito yung mga definition para sa hindi nakaano. The mode of thinking that persons engage in when concurrent seeking becomes so dominant in a cohesive in-group. Concurrent seeking becomes so dominant. Okay? So ito, occurs when members of a group are so intent on reaching unanimity regarding a decision. Okay? So tapos, nag-identify din tayo dito ng mga symptoms of groupthink.
So ito, dito natin titignan mga ka-psychology, itong dalawang grupo na ito, itong DDS at itong Makabayan Black. Okay? So, tanong natin ngayon, masama nga ba sa isang grupo ang mag-away-away? I-comment ninyo dyan kung anong mga masasabi ninyo dyan sa isang grupo na nag-aaway-away, hindi magkakasundo, lalo na paminsan-minsan. Maganda nga ba sa isang grupo na walang away, palagi na lang uniform yung pag-iisip nila? Yan yung re-resolbahin natin dito. Yan yung pag-uusapan kasi nang dahil nga sa issue doon sa The Hague na nangyari doon sa DDS na mga grupo, may lumabas na issue na nag-aaway sila. Okay? And of course, yung mga kalaban ng mga DDS, or sabihin natin yung mga ayaw sa mga DDS, tuwang-tuwa sila. Okay? Then meron tayong mga kakilalang mga DDS rin na kahit sila nababahala bakit nag-away-away yung mga DDS doon sa The Hague instead na magkaisa. So ito, i-explain natin dito anong kagandahan at ano yung positive at negative dito. Both groups, mga psychology. Okay? So ito. So punta tayo dito sa symptoms of groupthink. So yun nga, na-explain na natin kung ano yung groupthink. Yung kanina, define na natin. Again, for detailed explanation, puntahan nyo yung isang video ko. Okay, so kung umabot kayo sa video na ito, paki-like lang din po ng ating video. O kung ano nagustuhan nyo, i-comment nyo dyan. Kung meron kayong hindi nagustuhan, thumbs down lang, okay lang. Tapos comment nyo rin para malaman natin kung ano hindi nyo na nagustuhan para ma-improve din natin itong channel natin. Okay, so punta tayo dito sa symptoms of groupthink. Unang-una, illusion of invulnerability. Okay? So pag-usapan natin itong dalawang grupo, DDS and anong tawag nito? Makabayan Black. Okay? So, sino sa dalawa ang mayroong illusions of invulnerability? Okay? Yung may illusion or may paniniwala na hindi sila kayang maapektuhan ng external na factors or matalo ng mga kalaban or etc. Invulnerable sila. Okay? Sino sa dalawa? Paki-comment ninyo. Okay? Ako personally, my honest opinion, nakikita ko meron ditong illusions of vulnerability ay itong Makabayan Black, unfortunately. Bakit? Kasi, unang-una, sabi ko nga, established na ito. At the same time, yung walang ibang tao na anong tawag nito? Bumabanat sa kanila. Merong ahensya ng gobyerno, halimbawa yung NTF-ELCAC, pero yun nga, paniniwala nila ay yung pagbanat sa kanila ay red tagging. Okay? So, at the same time, paniniwala nila na kung saan matibay yung kanilang grupo at hindi maapektuhan ng kahit na anumang mga factors. Okay? Bakit o hindi natin yan nakita dito sa DDS? Kasi in the first place, itong tinatawag na DDS, lalabas lang itong grupo na ito kapag nandyan yung mga Duterte. Okay? Halimbawa, sa The Hague, bakit nandun sila? Kasi nandun si Pierre Ardic. Di ba?
Sa mga rallies, bakit nandun sila? Kasi ang purpose nila kay PRRD or kay Sara Duterte or kahit kanino Duterte. Di ba? Oh. Pero ito, isa, Makabayan Black, anong sabi nung isa, sunod lahat. Di ba? So, yan, nakikita natin na mukhang sa tingin nila sa kanilang grupo ay yun nga, matibay sila. Kasi marami, no? Maraming followers. At ano nga, established na. Ito, pangalawa, unquestioned belief in the group's morality. Okay? Unquestioned beliefs. Oh. Ito dito, unquestioned beliefs. Sino sa kanila, dalawa, DDS at saka itong Makabayan Black, ang nagpapakita ng unquestioned belief in the group's morality? Okay. Lahat ba ng sinasabi ng mga leader or members ng Makabayan Black ay in line with morality? Of course, hindi, di ba? Pero kapag kung anong sinasabi nung isa, ganun din lahat. Halimbawa, nakita naman natin yung sinasabi nila or yung Makabayan Black, yung I think isa ang mga Makabayan Black sa nag-file ng impeachment kay VP Sara, lahat sila agree sila doon. 'Di ba? Walang problema kasi naghahanap sila ng accountability. Pero nung sumabog itong flood control projects issues, sila ding lahat hindi umiimik. 'Di ba? So lahat din, uniform. So basically kung ikaw, membro ka ng Makabayan Black, talagang totoo yung advokasya mo, nami-mirror doon sa grupo, kung naghahanap ka ng accountability dito sa isang tao, ngayon, dito may nangyayaring issue, most likely, ganun din ang sasabihin mo. Maghahanap ka rin ng accountability. Pero, again nga, uniform sila lahat. Walang nangyari. Di ba? Wala silang imik. Well, probably ngayon, lately, medyo may naririnig ka na kasi nga, yung mga tao naghahanap na sa kanila. Of course, kailangan nilang magsalita para ipakita na kunwari. Well, unfortunately, opinion ko ito mga ka-psychology, i-comment nyo dyan kung agree or disagree kayo dito. Okay? Eto, bakit unquestioned belief in hindi natin ito nakita? Well, kahit kung sasabihin nila, mamamatay tao si PRRD. Okay? Base nga doon sa investigasyon, wala ngang napatay ni isang tao. Wala ring kautusan na yung mga involved sa drugs ay patayin. Di ba? So, well, probably may kaso ngayon. Pero, yun nga, kailangan mong i-prove. So, yung mga sumasang-ayon doon sa polisiya ni PRRD, okay, lahat pwedeng mag-question doon. Yung mga followers, yung mga DDS, allowed silang mag-question. So, noong nangyari sa The Hague, in-explain, okay, ni Harry Roque, na meron talagang ito mga ka-psychology ito. Pero hindi na natin i-play ito. Tingnan nyo lang dito sa interview ni Harry Roque dito. In-explain niya dito na kung saan yung DDS at saka ibang supporters ni PRRD na hindi nila kayang tawagin yung sarili nila na DDS, in the first place, ayaw talaga din nila sa Maisog at sa DDS. So, merong pinagkaibahan. So, allowed sila na magsalita against doon sa kung anong sinasabi ng ibang grupo. Pero, kung pag-uusapan, kung sumusuporta ba sila kay PRRD, nagkakaisa sila. Okay? So, ano nakikita natin dito? So,
Hindi mo ito makikita sa DDS itong unquestioned belief in the group's morality. Kasi nga, allowed lahat magsalita. Di ba? So punta tayo dito sa pangatlo. Rationalization. Oh. Nagpapalusot sa kung anong mga ginagawang kasalanan or may mga maling nagawa. Dito, probably makikita natin na ang dalawang grupo, DDS at saka Makabayan Black, pareho dito. Yung DDS, halimbawa may issue si PRRD, naghahanap ng palusot. Okay? Sabihin natin, naghanap ng palusot. Ito ring Makabayan Black. Sinasabihan na, front kayo ng mga NPA, CPP, NPA, NDF, yet nagpapalusot sila. Ay sinasabi nila na hindi yan totoo, rin tagging, parehos lang ang dalawa. Ang kaibahan lang din dito sa DDS, mga ka-psychology, yun nga, kahit yung iba nagpapalusot, hindi naman lahat. Okay? Walang isang boses itong DDS na nagpapalusot. Yung iba, tinatanggap na kung mali yung desisyon ni PRRD nung siya'y presidente, tinatanggap. Mali. Sige, mali yan. Okay? Yung iba, mayroon talagang iba na pinapalusot. Okay? So, balik pa rin tayo doon sa pangalawa, di ba? Na kung saan pwede kang mag-question, pwede kang bumanat. Pero dito sa Makabayan Black, okay? Kapag kumisyon ka, automatically alis ka na sa grupo. I think marami tayong nalalaman dyan. Maraming mga nag-surrender na sinasabi nila, mga former members na nagsasabing sila ay ganitong klaseng grupo. Tapos, pag mag-question ka, ayan, hindi ka na member. Umalis ka na. Okay? Stereotype view of opponent. Okay, stereotype view of opponent. Ito, titingnan natin. Sino nga ba ang opponent dito ng dalawa? Itong DDS, opponent nila, yung tumitira din sa kanila. Di ba? Itong mga kumakampi kay Marcos, itong mga kakamping, stereotype of view of opponent. Ako personally, nakikita ko, wala masyadong pinapakita ang mga DDS ng ganitong klase. Mas nakikita ko ang ganitong klase sa mga kakamping. Bakit? Yung mga kakamping ang tumatawag na bobo sa mga DDS. Yung mga DDS, wala lang. Ang napapansin ko, honestly yung mga DDS, binabanata nila yung mga politiko ng mga kakamping. Pero yung mga kakamping, kasi nga, for the past elections, mas nanalo naman yung mga inindurso ng mga Duterte. Kaya nga, mas Kaya nga, yung kakamping, palagi lang sinasabi, bobo yung mga DDS. Yung mga DDS, wala lang namang palag. Di ba? So, mas nakikita ko yun, hindi ko masyado itong stereotype view of the opponent. Mas nakikita ko sa mga kakamping, wala dito sa DDS na. Dito sa Makabayan Black din, mas nakikita ko rin yan. So, lahat ng kumakalaban sa kanila, sinasabi nila agad, red tagging, corrupt, yun na nga, yan yung mga parating linya nila. Okay? So, punta tayo dito. Conformity pressure. Ito, masyado wala kang makikita dito sa DDS. Conformity pressure. Bakit? Kasi, ito lang sa pagkakaalam ko, base na rin sa mga nakikita natin sa Facebook, usually, kapag magkakaroon ng gathering yung DDS o rally, pinopost nila yan sa Facebook, ina-announce, parang invitation, parang pinopost nila yan sa event. Tapos open sa lahat. Kung gusto mong pumunta, then pwede kang pumunta, di ba?
Pero itong mga Makabayan Black, wala kang makikita. Honestly, wala akong makikitang mga posts, wala akong makikitang announcement. Pero suddenly, biglang ano lang nagpapakita tapos ang dami nila, 'di ba? So anong pinapakita dito? Nagkakaroon ng conformity pressure. Conformity pressure. Na-pressure yung mga members nila na sumali sa mga rallies nila. Meron din ng mga evidences na kung saan yung mga reporters tinatanong yung mga nandyan sa rally, tinatanong sila, ano ba yung purpose, bakit sila nandyan? Meron yung iba sagot, hindi nila alam, di ba? So, nakikita natin na talagang conformity yan. Ngayon ito, mga ka-psychology, self-censorship, ito, di ba? Ito, hindi mo makikita dito sa, anong tawag nito? DDS, self-censorship. Katulad nung nangyari, yung pinapalabas nilang nag-away daw sa Humba. Di ba? Naka-live nga yun na pinapakitang mayroong conflict. Sinasabi dahil daw sa Humba. Pero ito, in-explain ni Harry Roque dito na di magkaiba kasi yung most likely paninindigan. Lahat sumusuporta kay PRRD pero sa ibang aspeto ng mga panindigan nila, iba-iba na. Okay? So, walang censorship. Lahat pinapakita, hindi pinipigilan yung mga members kung anong gusto nilang sabihin, kung anong gusto nilang paniniwalaan. Hindi mo makikita yan sa DDS. Pero ito dito mga ka-psychology, dito sa Makabayan Black, bawal. Ayan yung nakikita ko bawal. Kasi nga, sinasabi ko, kapag magsalita ka, automatically, wala. Pagtatakpan ka, itatago ka. Meron na rin mga balita, halimbawa, nung isa, may kasong abuse doon sa isang member nila. Pinagtatakpan, di ba? Self-censorship tawag doon. Okay, so punta tayo dito. Illusion of unanimity. Okay? So, naniniwala ang lahat ng members na lahat unanimous decision. Kung ano yung pag-iisip ng isa, ganun din ang lahat ng miyembro. Sa DDS, sabi ko nga, dahil walang censorship, dahil allowed magsalita, hindi mo ito makikita. Walang illusion of unanimity. Okay? Kung unanimous decision nila na sumusuporta sila kay PRRD, raw yan. Natural yan nila. Okay? Pero yun nga, sabi nung sinong may nindurso ni PRRD last election, hindi mo mapipilit yung mga DDS na lahat iboto. Yung 10 ba yun? 10 na mga senator. Kasi walang illusion of unanimity. Dito, sa, anong tawag nito? Makabayan Black, anong ebidensya natin dito? Illusion of unanimity. Yung sinabi natin na kung saan, kung tanungin mo yung mga sumasali sa kanilang mga kilos protesta dyan, yung may ibang miyembro dyan, hindi nila alam bakit nandyan sila. Meron sa kanilang hindi nila alam bakit nandyan sila. Kaya nga, ang mga nagsasalita dyan, ito yung opinion ko, nakikita ko lang, kaya mga nagsasalita dyan ay yung mga leaders lamang. Okay? Para uniform yung paniniwala nila. Yan yung illusion of unanimity. Okay? So punta tayo dito sa panghuli. Mind guards. Pinoprotektahan yung kaisipan mo. Okay? Ano usually yung ginagawa dito? Unang-una, indoctrination. Anong nangyayari? Iniimbita kayo ng grupo
probably once a week, twice a week, or merong regular na session para i-indoctrinate sa kayo doon sa kanilang paniniwala. Okay? Sinong gumagawa niyan? Sa pagkakaalam ko, gumagawa niyan itong Makabayan Black. Okay? Kasi may narinig, may nasagap tayong balita na kung saan sa mga eskwelahan, merong mga guro na nag-iimbita sa kanilang mga estudyante or nagre-record sa kanilang mga estudyante na umattend ng seminar ng kanilang grupo. Tapos pagkatapos niyan, iimbitahan ka sa kanilang grupo na sumali. Pero yun nga, palaging may meeting para ipapasok sa kaisipan mo na ganito. Yung mga paniniwala. So, mind guards. Sa DDS, wala kang makikitang ganyan. Walang regular na session, walang regular na meeting. So, yun doon sa Hague, hindi naman masasabi na regular yan kasi depende lang sa mga tao kung sinong gustong pumunta doon. Walang membership fee, walang membership registration, lahat. Kung sino lang, open lang. Then tapos wala namang specific na topic na pinag-uusapan. Kahit saang sulok dito sa bansa, mga DDS, wala lang. Di ba? Kung halimbawa, may rally, punta kayo dyan. Kung sinong gusto pumunta, punta. Di ba? Then, kung gusto nila sumali din sa ibang rally ng ibang grupo, pwede rin. Hindi nililimit yung posibleng iisipin ng mga miyembro. Okay? So, bago natin tapusin mga ka-psychology, baka, of course, yung mga nakakita dito, most likely, iisipin ninyo na DDS tayo. Wala tayong magagawa dyan. Okay? Ang pinapakita ko lang dito kung saan ko masyadong nakikita itong symptoms ng groupthink. Kasi nga in the first place, yung groupthink hindi magandang sinyalis yan sa isang grupo or group influence. Yan yung topic natin. Okay? So balikan natin yung tanong natin. Masama nga ba ang nag-aaway-away? O halimbawa, doon sa The Hague, masama nga ba? At mas okay nga ba itong grupo ng Makabayan Black kasi hindi nag-aaway, lahat nagkakaisa? Personally, base dito sa nakikita natin, dito sa pinag-usapan natin ngayon, groupthink, mas okay sa akin na merong conflict na nangyayari dito sa isang grupo. Halimbawa, itong sa DDS, lalong-lalo na sa The Hague. Bakit? Kasi yan yung nagpapakita na healthy yung relationship or yung grupo. Kasi allowed yung mga members na mag-express kung anong gusto nila. Compared mo dito sa isang grupo na hindi mo makikita ang away kasi nga pinipigilan yung mga miyembro na mag-isip, pinipigilan yung mga miyembro na mag-express kung anong gusto nilang sabihin. Okay? So, dito na po nagtatapos ang ating pinag-usapan, groupthink, at sana po sa susunod nating topic ay papanoorin nyo pa rin yung pag-uusapan natin. Kung tatawagin nyo akong miyembro ng DDS, wala pong problema dyan. Okay? Kasi nga, lahat naman tayo allowed. Meron naman tayong freedom of speech and expression. Kung sa tingin ninyo, DDS ako, walang problema. Kung sa tingin ninyo, anti-Duterte ako, dahil sa pinag-uusapan natin, wala ring problema. Sa akin dito, yung psychology topic, tapos yung application nito sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Okay, so maraming salamat sa lahat. At sana po paki-like at paki-comment kung ano po yung nagustuhan ninyo dito sa ating channel o sa ating pinag-usapan. And then thumbs down na rin po kung at paki-comment na rin kung ano yung hindi ninyo nagustuhan. Okay, maraming salamat sa lahat.
at magkita tayo sa susunod natin topic.